Hello po guys, isang mapagpalang araw po muli sa inyo. At ngayon po ay mayroon na naman pong bagong update po ang sitaw. May bago pong announcement patungkol po ito sa tax identification number or kailangan po tayong mag-KYC. Ang sabi po dito, in order to comply with local tax policies and enhance user KYC information will be implementing an update that requires users to provide their personal tax identification number when making withdrawals. So ito po ay kailangan pag tayo po ay magwi-withdraw. So kahit hindi pa po tayo mag-withdraw guys ay kailangan i-set up na po natin ang ating tax identification number. So sabi dito, this measures is in the line with the tax regulation in the Philippines and is aimed at ensuring the legality and compliance of our platform operation as well as safeguarding the interests of our users. Okay po. The feature will be updated at 9 a.m. tomorrow. Sitaw guarantees that this information is absolutely encrypted and will only be stored in Sitaw's local data center or integrated with the government system in the Philippines. Please rest assured that the security of your personal information is our top priority. For users outside the Philippines, your information will be kept completely confidential. So nagbigay po sila ng security or assurance guys para po sa ating seguridad, ating mga details na confidential. Okay po. So ayan po ang update po ng sitaw na kailangan po nating gawin. Pero bago po tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang po sa aking channel ay huwag po kalimutan na pakipindot ang subscribe button, pati na rin po ang bell button para updated ka po sa lahat po ng video na aking i-upload. So paano nga ba tayo mag-KYC or maglalagay po ng tax identification number? So pupunta po tayo sa ating Sitaw account. Siyempre maglalagin po tayo. Okay po? So ayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano po maglalagay po o paano po ang gagawin natin. So unang-una punta po tayo sa ating account. Siyempre mag-login po tayo. Pero ito po ay sa website. Sa website po tayo mag-open. So pag na-open na po natin, punta po tayo sa ating my wallet. And then, ito na po. I-click lang po natin itong withdraw request. Ayan. Kung makikita nyo po, nandito po sa bandang baba, tax info add. So i-click lang po natin ito. Ayan. So ito na po yung fill up section. Ilagay lang po natin yung ating details. Yung nandito, yung nationality po natin. Yung ID type po natin. ID number. Yung pangalan po natin. Ayan. Phone number. Tapos dito na po yung tax number po natin. Yung TIN number po natin. Ilagay po natin dito. So, kumpletuhin lang po natin yung ating details po dito. Yung ating address. Ayan, postal code. Ayan. Pagkatapos po nyan, i-save po natin. Okay po. Sa ngayon po ay pwede na pong mag-KYC po sa apps. Sa Android or iOS. At para po sa mga OFW, pwede po natin gamitin ang ating mga passport kung wala po tayong tax identification number. So yun po yung aking ginawa. At ipakikita ko po sa inyo ang aking account nang matapos na po ako sa aking pag-KYC. At i-open ko po ang aking account sa app. Try po natin mag-open sa app. So kapag nandito na po tayo sa ating account, nakapag-login na po tayo, click lang po natin ang account. Nandito po sa baba. Ayan. Tapos punta po tayo sa my wallet. Ayan. And then send withdraw request. Ayan. Ayan, kung makikita nyo,
dito sa taas, meron po siyang nakalagay na tax info registered. Kasi nakapag KYC na po ako. Kaya ganyan na po yung makikita. Pero pag hindi pa po kayo nakapag KYC, tax info add yung nakalagay po dyan. So yun lang po guys, at nawa po ay nakatulong po ang video na to, lalo na po sa mga hindi pa po alam kung paano po mag KYC. At sa lahat po ng mga gumamit po ng aking referral code, inuulit ko po, mag-message po kayo sa akin para ma-guide ko po kayo. Ito po yung aking FB account, i-message nyo lang po ako. Nag-email na po ako sa inyo. Kaya lang yung mga iba po hindi pa po nagre-reply. So, i-message nyo lang po ako guys dito po sa aking FB account para ma-guide ko po kayo. Okay po, maraming salamat.